Maraming salamat sa inyo, girls. Nako, tamang-tama kayo. Tama kayo sa mga sinasabi nyo yan. Talaga naman, meron po tayong mga kababayan na hindi talaga kayang lumipad abroad. Kaya naman mga kapuso, lalo na dun sa ating mga kapuso na gustong magpunta sa Holy Land na hindi naman kaya. Nako, meron pong lugar dito sa Subic, Zambales na pwede nyong puntahan. Ito po yung Holy Land dito nga po sa ating bansa mga kapuso. Ito po isang pilgrimage destination para sa mga local at foreign devotees na gusto pong magnilay-nilay at magdasal. And speaking of pagdadasal, nako, meron po sila ditong Way of the Cross, o isa sa mga pwede nyo pong gawin dito, mga life-size po ang kanilang mga Stations of the Cross, nagawa po sa fiberglass. Dito po ipinapakita ang iba't ibang pangyayari sa huling araw na ni Kristo sa mundo. Tulad po ng itong aking pinupuntahan ngayon, ito yung unang pagkadapa ni Kristo, no, dahil sa bigat ng daladala niyang krus, mga kapuso. Yan po yung Station 6, ano? Ito po yung Station 6. At meron din po, actually meron po itong 14 na istasyon na pwede nyo pong mabuo ng 1 oras na po. Kasama na po dyan ang pagdadasal. Okay, sa likuran ko naman, ako, ito po talaga yung pinakamasakit sa lahat ng istasyon, mga kapuso. Ito po ang ika-12 istasyon. Ayan, makikita nyo po sa taas na kung saan ay nakapako na si Kristo sa krus. Ayan, makikita nyo po rin ang dalawa niyang kasama, si Barabas at si Hestas. Tama po ba ako? Ayan, makikita nyo. At ang kagandahan dito mga kapuso, kapag kayo po yung nag-iikot, pwede raw po kayong magdala ng sarili nyong costume. Pero dito mismo sa lugar na ito, pwede rin po kayong mag-rent ng kanilang costume sa halagang 100 pesos lamang. Okay? At gaya ng nasabi ko kanina mga kapuso, may 14 na istasyon na pwede nyo pong puntahan. Ang unang istasyon syempre pa ay yung napakagandang lugar din. Yung po yung Last Supper. Habang ang huling istasyon naman ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Okay, ang kanilang Stations of the Cross na paliligiran po ng mga puno, nasa mataas na bahagi po, kaya hanggang ngayon mga kapuso, malamig pa rin dito mga kapuso. At talaga naman, ang huni lang po ng ibon ang inyong maririnig. Kaya talaga namang kung pagninilay-nilay lang na at gusto nyo ng katahimikan, ng pagdadasal, ay perfect na perfect po ang lugar na ito. Okay, bukod po sa kanilang Stations of the Cross, meron po silang mga ilang mga atraksyon na pwede nyo rin pong puntahan. Nandyan po ang Chapel of Jesus and Mary at Cana. Yan po ay chapel na pwede pong may mga misang ginagawa at may mga recollection din po, lalo na pag mahal na araw. Okay, paglabas nyo naman po ng chapel, naku, isa pa pong lugar na pwede nyo puntahan ay ang Pilgrim Plaza. Makikita rito ang kanilang prayer wall. Actually, alam nyo guys, last year, nagsulat kami dyan ng mga intention ninyo. Iba't ibang pader po, pwede nyo pong pagdasalan. Meron po spiritual healing, physical healing, financial healing. Nandun po lahat na pwede nyo pong, kumbaga, bigay ang inyong mga intention. At pwede nyo rin pong, ito po yung prayer wall na ito ay hangong sa prayer wall na makikita sa Israel. O, diba? Hindi natin kaya talaga lagi pumunta ng Israel. So, at least meron pong replica ng prayer wall po ng Israel. Okay, may mga prayer guide po sa bawat wall na yon. Iba't ibang intention po mga kapuso, gaya na nasabi ko sa inyo kanina. Ang isa pa pong bagong-bago nilang attraction dito mga kapuso ay ang kanilang pasukan. Yan po ang tinatawag na Lion's Gate na replika din po ng makikita nyo po kung sakali na makakapunta kayo sa Jerusalem. O, diba? Sa mga gusto pong pumunta rito, libre po ang entrance sa chapel ground. Pero kung iikot po kayo sa buong lugar, magbabayad na po kayo ng 220 pesos. Meron pong donasyon para sa maintenance ng lugar at para lang po yun sa mga sahod natin para sa staff. Bukas po sila ng 6 a.m. hanggang 6 p.m. Mga kapuso, tumutok lang po kayo dahil dito po sa inyong Pabasang Morning Show, iikot pa tayo dito sa lugar na ito. Tutok lang!